Alice Guo, nahuli na at mukhang happy na happy pa siya. So dad, marami mga netizens na nagko-comment, nagtatanong, bakit pangiti-ngiti siya, happy na happy siya? Ito ba ay dahil marami siyang freebies na uuwian? Dahil maraming mga kumpanya nangako ng mga free food, free watch, free shoes para sa kanya? O kaya may ibang dahilan pa ito? Well, kasi normally, ang tao, pag may tension o na-anxious o nangangamba, marami silang pamamaraan sa pag-express ng kanilang mga worries or tension or stress sa loob ng katawan o sa loob ng kanilang isip. So, yung kanya, yung pangiti-ngiti niya, that's one way of expressing her tension and anxiety, no? Kasi nga, yung iba naman, nadidepress, iiyak, yung iba magagalit. Maraming paraan ng isang tao sa kanilang pag-express o yung kanilang pinapakita pag sila ay natetense at na-stress, no? Sa kanyang katayuan kasi, medyo bata-bata pa, saka siguro iba yung kultura na kanya kinagisnan, kaya medyo iba yung kanyang pamamaraan, no? So, pangiti-ngiti siya, parang katulad ng kasama niya, yung umapir din sa Senate, sa umpisa, pangiti-ngiti, sabi nga na, nagpapakyut pa, pero eventually, nakita natin na tumaas pala yung blood pressure niya o nagkaroon ng problema, nahilo siya kaya dinala sa ospital. Pero hindi nakikita yun sa labas na kaanyo yan. So let's not judge the book by its cover. No? So hindi natin naintindihan what's going on inside the person. So para naman maintindihan natin na wag naman tayo masyadong maging mapanghusga sa kapwa natin. Ngayon naman, marami nagtatanong, yung mga kumpanya na nagbigay or nag-announce ng freebies, obligado ba sila? Kasi ang dami mga freebies na in-announce. Kasi parang kay Carlos Yulo, maraming gustong mag-trend jack para sumikat na kumpanya. May mga burger, may mga shoes, may mga watch, mayroon pang second-hand car, mayroon pang mga damit, at kung ano-ano mga freebies ang in-announce ng mga iba't ibang kumpanya. Kasi inaasahan nila na hindi siya makakabalik or hindi na siya babalik dito, hindi na siya mahuhuli. Ngayon naman na nandito na siya, paano kung kinlame daw niya? Obligado ba itong mga kumpanyang itupad yung kanilang mga pinangako, in-announce? Well, normally, hindi talaga binding yung mga ganyan, no? Kasi normally, for it to be binding, kinakailangan may exchange or may consideration. Saka mayroong pinirmahang kasulatan or kontrata. So, normally, it's a way of promoting themselves, no? Pero sa akin, syempre, may reputational damage yan, no? Let's say talagang pinilit ni Alice na i-claim niya yan dahil nga in-announce niya publicly para meron kayong moral obligation, no? So, yun ang kanyang pwedeng gawin. Pero syempre, in the court of law, medyo may hirapan ipatupad yan kasi nga walang binding document na nagsasabi na nagkaroon kayo ng kasunduan, no? So but for the companies who are doing this, yung sinasabi mong train jacking, no? So sa akin may I advise that it's not good for you because in the long term kung hindi niyo tutuparin, yung reputasyon niyo masisira, no? So naintindihan naman natin kaya minsan sumasakay yung mga kumpanya sa mga ganitong incident o mga ganitong circumstances, sa mga ganitong sikat na tao, is parang sa ganun makilala sila. Pero siguro, it's better that you advertise and promote yourself and build your brand in a better fashion rather than trying to take advantage of this kind of situations. So yun yung mga lessons learned namin for today. Ako nga pala si Engineer Morgan Say, ang inyong coach ng bayan. Ako naman si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.